Dumating ang unang tawag ng 11 minuto pasado alas 11 ng gabi. Unknown number. Isang babae ang sumagot, nanginginig ang boses, at sinabing hindi niya alam kung bakit siya tumatawag. Ang alam lang niya, natatakot siyang matulog. Kinaumagahan, namatay ang babaeng iyon sa isang aksidente. Noong una, inakala niyang coincidence lang iyon. Pagkatapos, may isa na namang tumawag. Isang lalaki naman. Buhay. Takot na takot. Sinabi nitong naririnig niyang tumutunog ang kanyang telepono kahit hindi naman niya iyon hinahawakan. Kinabukasan, nasagasaan siya ng bus. Sa ikatlong tawag, naintindihan na niya. Ang mga taong tumatawag sa kanya ay namamatay kinabukasan. Kaya sinubukan niyang kumilos. Binalaan niya ang isang matandang babae na huwag lumabas. Nakiusap siya sa isang binatilyo na manatili sa bahay. Minsan, gumagana iyon. Pero ang bawat taong nailigtas niya ay lumilitaw pagkatapos sa kanyang contacts. Hindi pangalan ang nakalagay. Isang petsa. Ang araw kung kailan dapat silang namatay. Unti-unting napuno ang telepono ng mga imposibleng kontak, parang listahan ng mga buhay na ninakaw mula sa tadhana. Lalong dumami ang mga tawag. Isang ina, isang driver, isang bata. Hindi na siya natutulog. Sinasagot niya ang lahat, inililigtas ang lahat o kahit sinusubukan man lang. Pero sa bawat buhay na nailigtas niya, mas bumibigat ang telepono sa kanyang kamay. Para bang unti-unti itong nabubuhay. Pagkatapos, may napansin siyang isang patakaran. Kapag inililigtas niya ang isang tao, may ibang namamatay kapalit nito. Hindi agad. Hindi palaging malapit sa kanya. Pero hindi nagbabago ang bilang. Kinabukasan, kinukumpirma ng mga balita ang matagal na niyang kinatatakutan. Gusto niyang itapon ang telepono. Pero imposible. Palagi itong bumabalik. Sa ibabaw ng mesa niya. Sa loob ng bag niya. Sa ilalim ng kanyang unan. Isang gabi, eksaktong 11 minuto pasado alas 11, tumunog na naman ito. Tiningnan niya ang screen, pagod na pagod, handang iligtas ang isa na namang estranghero. Pero sa pagkakataong yon, sarili niyang numero ang nakalagay sa screen. Sinagot niya ang tawag, halos hindi makahinga. Sa kabilang linya, bumulong ang sarili niyang boses na sa wakas ay naintindihan na nito ang patakaran. Bukas, may kailangang mamatay. At sa pagkakataong ito, siya ang maaaring pumili kung sino.